Hindi man sa pagmamayabang ano, pero tatay, dahil sa kita ng talong niya, nakapagpatayo na siya ng bahay niya. Siguro nakagastos sa bahay niya ng mga 1,000,000 yung bahay. Saka nakabili na rin siya ng motor na pang sidecar, mga halagang 150 siguro yung bili niya. Saka nakabili siya ng isang kalabaw, saka baka. Marami na rin yung nagpundar niya sa pagtatanim ng talong. Kaya ito lang yung tinatanim niya lagi eh. Kasi alam niya malaki ang kita dito sa pagtatalong. Ito pala yung may-ari ng talong, yung pangalan niya sa tatay, si Pascualing Banyes. Dito yan nakatira sa may barangay Pangalkagan, Bugasong. Dati si tatay, masyadong mahirap yan. Yung mga ulam lang, yung bagoong, saka yung ano dyan namumurahin eh, walang pira na pangbili, mahirap pa eh. Pero umpisa nung nagtanim siya ng talong, noon na nakapagbili na siya ng masasarap ng mga ulam, malalaking mga isda, mga karni, kung ano yung gusto niyang bilhin, mabili niya na. Ako nga rin eh, balak rin ako magtanim rin ng talong para makaahon din kami sa hirap, makapagpatayo din ako ng sarili kong bahay na maganda. Kasi naisip ko na dito lang sa pagtanim ng talong, dito lang yung makakita ng malaking pira eh. Basta masipag lang, tsaga lang sa pagtanim ng talong. Pag sumwerte ka na magandang presyo, malaking kikitain mo, para kang tumama lang sa luto. Saka yung talong, marami talaga bumunga yan. Pag once na bumunga, mag-harvest ka ng 6 na buwan, sunod-sunod. Sa araw-araw, sa isang linggo, 2 bisis. Talagang malaki yung kikitain mo, hindi ka malulugi. Bawat linggo, ilan ba ang approximately na kikitain sa inyong farm dito sa pagtanim ng talong? Ito yung kay tatay, siguro nasa 4,000 na puno to. Yung ina-harvest niya dito sa isang linggo, mga 300 kilos bawat harvest. Isang linggo, 2 bisis, 600 kilos yan. Eh ngayon yung presyo sa market, yung mababa na 50, yun na yung kita niya. So may kuwang kita na Pag isang linggo niya ay yung isang harbisan niya, pag 300 kilos, mapatak din minsan ng 15,000. Yung isang harvest lang. Isang linggo, abot siya ng 30,000. Isang linggo pa lang yan. Eh paano na yung mag-isang buwan? O yung 6 na buwan pa na susunod? Malaki talaga kitain niya. Kaya hindi yan tumitigil sa pagtanim ng talong. Kita nyo naman to, maganda pa ng talong niya. Sa pagtatanim ng talong naman, kailangan sa unang pagtanim nyo, kailangan yung lupa natin naka-lantipresyon ng buti. Kailangan malinis yan, araruhin ng 3 bisis para pag tanim natin, ready na yung lupa. Saka sa punla, kailangan natin mag-seedling muna. Mga isang buwan tayo bago magtanim. Pagkalipas ng isang buwan na pagka-seedling, pwede na natin ilipat tanim yan. Tanim na natin sa lupa na inararo natin. Yan lang ang pagtatanim ng talong. at saka mga ilang araw bago mag-harvest. Siyempre, umpisa nang magtanim ka, mga bilang ka ng 2 buwan, yun, mag-umpisa na yun na mag-harvest ka. Sa unang harvest, ilan-ilan pa lang yun. Pero once na magmasang na yung bunga nito, wala nang tigil yung bunga nito. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Hanggang 2 taon. Hanggang, minsan, abutin to ng 2 taon pag maganda yung kain ng pataba, saka patubig. Maliban lang kung hindi dadaanan ng mga bagyo o dyan. Kaya karga to tuwing linggo, dinadala sa bayan, doon sa Bugasong.
Doon sa may pisto yun doon si tatay, si Pascualing Banyes. Sa kung gusto nyo na bumili, puntahan nyo lang doon sa pisto niya. Doon yun, may pisto yan doon, doon kayo punta. Ako si Nining Banyes. Ang bana ko si Pascualing Banyes. Hilig kami sa pangunguma magtanom katarong. Kadigya ang kwarta. Mga malaki at super jumbo talaga ang talong ni Tay Pascualing at ni Nanay Nining dito. So, pakisupport na lang ng ating FB page. Bagong FB page natin yung Ribbon is Agiri dahil yung ating Bisaya nga mama ay nasa ongoing process ang pagbawi natin dahil nahack ng mga hacker. So, pakipollow na lang dito para dito natin makikita ang saring mga pamaraan kung paano tayo makaprodukto ng mga gulay, palay, mga high value crops, tubo, mga hayop, baka, manok, at kung ano pa.